Nagsimula ang series sa ating bida na si Gabamaro na sinusubukang patayin ng ilang tao. Pupugutan sana siya ng ulo pero ang katana ang naputol. Sinunog naman siya, pero para lang siyang nag-hot spa. Sinubukan din siyang ipahila sa mga toro, ngunit ang mga hayop ang napagod. Maging si Gabamaro ay hindi rin niya alam kung bakit hindi siya namamatay. May investigador na nagtatanong sa bida kung bakit siya tumakas sa village nila. Sinabi ni Gabamaro na tumakas siya dahil sa naging asawa nito ang anak ng chief nila. Tapos na traidor pa siya ng mga kasama. Sinabi ni Sagiri na alam niyang hindi payag mamatay ang bida. At totoo nga dahil ng pugutan ito ay pinapatigas nito ang leeg. Sinubukan din siyang sunugin sa pamamagitan ng oil, pero dahil sa lakas ay namatay ang mga kawal. Pero buhay pa rin ang bida na kinagalit ni Kuhol. Sinabi ng bida na nagsasawa na daw siya sa failure na pagpatay sa kanya. Kaya dinala siya kay Sagiri na isa palang batusay. Alam ng bida na mamamatay siya sa kamay ng babae kaya mabilis niyang sinira ang posas. Saka umilag sa espada. Napagtanto daw ng babae ang totoo na mahal ni Gabi ang asawa, at ito ang dahilan kaya ayaw din ng bida na mamatay. Saka pinakitang mahal nga ng bida ang asawa. Dahil nabisto ay umatake si Gabi kay Sagiri gamit ang espada ng kawal. Ipinipilit kasi ni Gabi na wala siyang pakiramdam. Pero ang totoo ay mayroon. At binaalak na niya dating mamuhay na normal at tumigil pumatay. Ngunit natraidor siya ng ama ng asawa. Aatake pa sana siya kay Sagiri pero pinakita ng babae ang sulat ng pagka-pardon ng bida, kapalit ng pagsisilbi nito sa Soganet. Sinabi ni Sagiri ang isang isla kung saan naroon ang Elixir of Life na nais kunin ng Soganet. Nagpadala daw sila ng maraming search party doon pero walang nakabalik na buhay, kundi ay nagiging bulaklak sila. Sinabi pa ni Sagiri na pinuntahan siya doon para tawagin sa misyong paghahanap ng Elixir of Life. At buhay pa daw ang asawa nito na hinihintay ang pagbabalik niya. Nais pa rin siyang patayin ni Kuhol, kaya ginamit ng bida ang nanjutsu at nagapoy ang katawan. Saka sinunog ang mga kawal. At sinabi ni Gabi na gagawin niya ang lahat para makabalik ng buhay para sa asawa. Ipinakita naman ang nakaraan ni Sagiri na executioner ang ama. Kaya paglaki niya ay naging mananabas din siya. Nagpractice siya sa mga kawawang tao na parang manok ang buhay. Ngunit may pagdududa daw ang babae sa kakayahang pumugot. Kaya namumulto siya ng mga pinatay ng espada sa Bayami. Sa tabing dagat ay tinipon nila ang mga malalakas na manyak para sila ang ipadala sa misteryosong isla. Kapag naibalik nila ang elixir ay malaya na sila ng tuluyan. Kasama din doon ang bida at isa pang babae na sinilip siya. Pero nadismaya daw dahil mas pangit sa actual. Pinatanggal ang maskara ng mga patapon ang buhay at pinakita ang isang lalaking mula sa isla. Naging buhay na taniman ito ng mga bulaklak. Kaya natakot ang mga kriminal at isang yakuza ang tumayo para umalis. Ngunit bigla siyang pinugutan ng ulo. Saka sinabi ni Aoki na death row inmates ang mga ito kaya pwede silang mamatay anumang oras. Walang nagawa ang mga inmates kundi pumayag na magpunta sa isla at sila ay sasamahan ng kani-kanilang mga bantay na Yamada Samurai. Pero sinabi ng boss na kailangan silang masubukan sa matira at matibay. Kaya agad na pinagpapatay ni Chubei ang ilang mga inmates. Nagpatayan na rin ang lahat habang nakatali ang kamay. Mga peste. Masaya naman ang boss na nanonood ng Royal Rumble. Pero sa isip ay naaawa si Aoki. Pinakita ang natatangi ng mga inmates na malakas tulad ni Chubei na isang rebelde, Yuzuriha na isang mandirigma, Gantetsusei na isang master swordsman, Rokorota na kumakain ng bear at ang bida na legendary. Ngunit nagtataka sila dahil hindi gumagalaw si Gabi para pumatay. Natatakot naman si Sagiri, pero sinabihan siya ni Aizen na dapat siyang maging malakas dahil sa isla ay titirahin siya patalikod kapag palamya-lamya. 3 rapist ang alam na hindi sila makakatakas doon kaya inisip nilang agawin ang espada ni Sagiri. Pero sinalubong sila ng babae at tinanggal ang kanilang mga ulo. Sinabi ni Gabi na kahit kailan ay hindi mabuti ang pagpatay. Saka lumapit sa boss para sabihin ito. Ngunit sinabi ng isang samurai sa mga extra inmates na patayin si Gabi. Binato siya pero umilag at sinabing wala siyang balak pumatay maliban pag self-defense. Kaya gamit lang ang pisikal na katawan ay pinagpupugot at pinagsasaksak niya ang mga inmates na namatay ng pangit. Saka din sila pinigilan ng boss sa paglalaban nang makitang nauubos ang mga ipapadala sa isla. Pagkaraan pa ay mabilis silang nagpunta ng kakaibang isla. At doon ay hindi makapaniwala si Sagiri. Tinanggal ni Gabi ang tali sa kamay, pero biglang nagalit ang babae na papatayin daw siya kapag hindi talian ang sarili. Pero habang tatalian si Gabi ay bigla itong binato ng bakal ni Baldwin. Akala nito kung patay na si Gabi pero hindi pa pala. Isa daw itong monk na naging addict sa paggamit ng armas at naging killer. Sinabi ni Gabi na walang tali si Baldwin pero sinabi pa rin ni Sagiri na talian ni Gabi ang kamay.
Habang ginagawa niya ito ay ginamit ni Baldwin ang marami nitong mga armas sa bida. At nawasak lahat ito ngunit ayos lang si Gabi. Saka nito tinapon si Baldwin kasama ng mga armas. Saka din ito pinatamaan ng sariling armas kaya bumagsak ang manyak. Muli itong tumayo pero ginawa itong pincushion ng bida gamit ang sariling armas. Pinutol ng bantay ni Baldwin ang kanyang ulo at sinabing babalik na siya. At sinabing mag-ingat si Sagiri dahil lahat ng mga taong nagpunta doon ay siraulo at hindi mapagkakatiwalaan. At pinakita ang mga nangyari sa iba. At mayroon pang nagtusukan sa damuhan. Sinabi ni Kishaw na patayin na lang niya si Gabi para umuwi sila. Pero pinigilan ito ni Gabi at sinabi na tama na ang daldal. Saka pinakita ang iba pang nagpatayan. Maging ang babaeng nagpatusok ay pinatay din kalaunan ng Yamada nitong si Shian. Nilapitan naman ni Rokurota si Aizen na inispada ang kamay ng higanti pero walang epekto. Kaya kinain siya ng higanti ng buhay. Sinabi pa ni Kishaw na kapag naubos sila ay muling magpapadala ang boss nila. Pag-alis ni Kishaw ay inatake ni Gabi ang babae. At sinabi na kailangan niya itong patayin para makuha agad ang Elixir of Life. Naglaban sila ng babae at pareho silang napipigilan ng sarili na patayin ang isa't isa. Pero naalala ni Gabi ang nakaraan na dahil sa asawa ay nagkaroon siya ng emosyon. Pero kasabay din ito na nagkaroon siya ng kahinaan. Kaya binalak niyang bilisan ang pagpatay kay Sagiri at naputol ang espada ng babae. Nagawa pa ring makasangga ng babae gamit ang sword sheath. Nilaak ng lalaki at pinatungan ng babae at tutusukan sana. Pero natigil siya dahil sa emosyon na dulot ng asawa. Napagtanto ng babae na tao lang din si Gabi at may emosyon na tulad niya. At natututo din ang babae sa kanya kung paano harapin ang nakakamatay kaluluwa nilang trabaho. Umupo ang babae at sinabing nais din niyang makita ang pagbabago sa buhay ng bida. Lalo na at nagbago na daw ang bida sa kumparang dating siya na cold-blooded killer. Ayun pinasok na nila sabay sabaw. Kalaunan ay nakakita sila ng naglalakad at nakalaya na Sardines. Samantala ay pinakita ang nakaraan ni Gantetsusai na mainitan ng ulo at hinati ang dragon na tatak ng Soganet. Kaya siya hinuli. Tinutukan siya ni Fuchi at sinabing huwag yurakan ang mga Yamada. Pero tinanggal tuloy ng inmate ang tali nito. Nakagat ng insekto si Gantetsusai kaya agad niyang pinutol ang kamay dahil na zombie flower virus ito. Saka nakita nila ang mas higanti na halimaw. Naging Hinduismo pala ang naglalakad na Sardines na nagdadasal pa. Saka umatake ng gomo-gomo at hinuli ang bida na hinampas sa lupa. Naalala ng bida na kung di kilala ang kalaban ay dapat umatras at naiisip niyang iwan si Sagiri. Pero muling umatake ang Sardines kaya siya nasaktan. Nakita ng babae na nagdugo ang bida na nagsabing kailangan nilang umatras. Pero dumating ang mas maraming Attack on Titan na nakangiti. Ngunit nag-beast mode si Gabi at ginamit ang nanjutsu na apoy. Sinunog nito ang ulo ng isang halimaw kasunod ng isa. At pinaghahati ang katawan ng iba pa gamit ang mala-espada na kamay. Nakita niyang inaatake ng halimaw si Sagiri, pero nag-isip siyang mag-focus sa kalaban. Kaso ay nagulat siya nang makitang niligtas ang babae. Umatake ulit ang kalaban pero niligtas sila ng dumating na samurai. Nagpakilala si Yuzuriha na isang ninja. Sa kanilapitan ng bida na nagpapa-baby. Pero nilaak ng lalaki ang kamay niyang napatuwad. Alam ng bida na seduction technique ito ng babaeng ninja. Nagpakilala si Genji na sinamahan daw ang ninja at si Luke-ism dahil patay na ang binabantayan nito. Kaya nasabi ni Gabi kay Sagiri na inakit ng ninja ang mga lalaking kasama. Tinawag sila ni Yuzuriha na mag-join force dahil delikado ang isla. Nilock ulit ni Gabi ang babae pero ginamitan siya ng jujitsu at sinabing maggamitan sila para sa pagkuha ng Elixir of Life. Saka nasabi ng babae na delikado ang mga insekto dahil ginamit niya dati ang isang lalaki para sa eksperimento. Saka bawat isa sa kanila ay naniniwala na hindi paradise ang isla na iyon kundi ay impyerno. Nagtanong si Gabi kung ano ang tunay na ginawa ng babaeng ninja sa isa pang inmate pero sinabi nitong baka malagay siya sa panganib. Naghaharutan sila nang biglang mawalan ng malay si Sagiri. Pinakita naman si Tuma na kapatid ni Chubei. Pinasok nito ang Yamada clan para mailigtas nito ang kuya. Kunwari siya ang bantay ni Chubei para makalaya ang kapatid. Noong bata sila ay pinatay ang kanilang mga magulang kaya naging batang kalye sila. At nang inatake sila ng boss ng bandido ay nakagawa ng paraan si Chubei para siya ang maging kasunod na leader ng bandido. Kaso ay nahuli sila kaya inutusan niya si Tuma na palaayain siya kalaunan. Sa isla ay nagulat sila dahil sa maraming higanting halimaw. Lumaban naman ang dalawa at saka din sila tumakas. Pero habang tumatakbo ay nahuli ang buhok ni Tuma dahil amoy pantin. Pero tinakbuhan siya ni Chubei. Kaya inispada nito ang kamay ng halimaw. Saka ito pinatay ni Chubei gamit ang sarili nilang armas. Pinalibutan pa sila ng maraming monk monster na nagsasalita at napaisip si Tuma na mga demonyo ito.
Pero nagalit si Chubei at gamit ang malaking palakol ay ginawang karne ang mga malalaking kalbo. Ang isang skill ni Chubei ay ang mabilis nitong pag-adapt sa peligro na kanilang napapasok. Para makachancing ay pinabuhat nila kay Lookism si Sagiri. Nagising ang babae sa tabi ni Genji na sinabing nalason daw siya ng butterfly. Nagluto ng pagkain nila si Gabi at sinabing nag-ikot siya sa paligid pero walang magandang makita. Nang kumakain na sila ay sinabi nitong malaki ang posibilidad na yung mga naunang samurai na ipinadala nila doon ay naging mga mutated na halaman at halimaw. Kaya tinapon ni Yuzuriha ang pagkain na inakalang gawa sa tao. Nasabi naman ni Sagiri na sa mga halimaw na pinatay niya ay wala silang lamang loob at walang talong. Kaya napatawa si Yuzuriha. Mga babae talaga. Kalaunan ay kinausap ni Genji si Sagiri na umuwi na lang ito dahil mahalaga ng role niya sa kanilang clan. Sinagot ng babae na kailangan niyang tapusin ang misyon. Pero sinabi ni Genji na mahina siya at isa lang siyang babae at kailangan na niyang bumalik sa kanilang bayan. Dumating si Lookism at sinabing kahit umuwi si Sagiri ay walang kasiguruhan dahil delikado ang pag-alis ng isla. Ipinakita naman si Tenza kasama si Nurugay na pauwi sana gamit ang bangka. Nakita nila ang isang malaking barko kaya sila nagsaya. Pero mga lumubog pala ang mga ito at mayroong mga sardines na nag-aabang ng makakain. Mabilis silang inatake ng galamay na parang ahas kaya tumalon sila sa barko para tumakbo. Naalala ng bata ang nakalipas nito na mula siya sa tribe ng mga taong hindi sumusunod sa shogunate. Sinamahan niya ang mga napagod na samurai patungo sa kanyang village, pero pinagpapatay pala sila at nadakip siya. Kinuha siya ni Tenza para sakaling makalaya, pero naging ganoon ang sitwasyon nila. Mas nagulat sila nang makita si Kisao na tinubuan na ng bulaklak. Saka ito hinati ng halimaw. At dahil dito ay nanghina si Nurugay na sinabing iwan na lang siya, pero nililigtas pa rin siya ni Tenza. Sa bawat pag-atake ng pugitan ni Davy Jones ay hinahati ng samurai ang mga galamay. Nagtanong si Tenza kung nais ba ng kasama na maligtas. At sinabi ni Nurugay na oo. Kaya binigyan siya ng espada at magkasama silang nagpunta ng Pampang. Maraming sugat si Tenza pero ligtas silang dalawa. Saka sila parehong naligo sa dagat. Pero nagulat si Tenza nang makita ang chicken joy ni Nurugay. Babae pala ito na walang hiya na binukangkang ang salad spaghetti kay Tenza. Kinagabi ay nag-usap ang dalawang bida at nagulat ang babae nang tanungin siya ni Gabi kung ayos na siya. At nagkagaanan sila ng loob. Kinabukasan ay muling sinabi ni Genji kay Sagiri na sasamahan siya pabalik sa Pampang. Pero sinabi ng babae na magpapaiwan siya at nais niyang may galang din bilang isang samurai, kahit na babae siya. Sinubukan siya ni Genji gamit ang espada pero inagaw ito ni Sagiri na agad ding kinuha ng lalaki. Pero dumating si Rokurota kaya niligtas ni Genji ang babae pero siya ang napuruhan. Nawala ang laman loob nito. Kakainin sana ni Rokurota si Sagiri pero sinipa ito ni Gabi kaya tumilapon. Naramdaman ni Gabi na halimaw ang kalaban at nagpasyang patayin ito. Pero bumunot ng puno ang higanti at tinapon sa mabilis umilag na ninja. Nagpatulong si Gabi kay Yuzuriha pero nag-cheer lang ang lokong babae. Malakas ang suntok ni Rokurota dahil lumilindol at nabubutasan ang lupa. Naisip ni Gabi na mamamatay siya kapag sasanggain ang suntok nito. Ginamitan niya ng projectile na bato, ngunit matigas ang katawan ng higanti. Ginamitan din niya ng blade na tela pero wala pa rin. Samantala ay sinabi ni Sagiri na lumaban si Genji, pero namamatay na ito. Nakita niya ang kagandahang loob ni Sagiri kaya binigay nito ang sariling espada, dahil karapat-dapat maging samurai ang babae. Nag-iisip si Gabi kung paano atakehin ang kalaban nang maputol ang daliri nito. Umatake pala ang executioner na babae. Nais sanang tumulong ng matabang samurai pero pinigilan siya ng tusong ninja girl. Nais nitong tignan ang kakayahan ng mga bida. Pinigilan ni Gabi ang suntok ni Rokurota, saka mabilis na inispada ni Sagiri ang paa, pero hindi ito nasugatan man lang. Naisip ng babaeng samurai na kailangan niyang lumaban ng kalmado lang. Nahirapan din si Gabi dahil nasaktan ang paa nito kanina. Biglang umiyak si Rokurota nang magutom kaya nasaktan ang tenga nila. Kaya nagkaroon ng chance ang giant na masmak sa lupa si Gabi. Mabilis itong bumangon na nagagalit, pero bigla siyang samuka ng dugo na napaluhod. Papatayin na sana siya ng giant pero pumagitna si Sagiri na naging kalmado at na-execute nito ang buong lakas bilang swordmaster. Nagagawa nitong may deflect ang pagsuntok ni Rokurota gamit ang espada. Natamba ang higanti na agad puputulan sana ni Sagiri ng leeg pero tumalon pa atras. Saka nagugutom pa rin itong nag-ingay. Nag-isip si Gabi ng paraan para mapayuko ang higanti. Nagpalabas siya ng maraming apoy na pinalipad kay Rokurota pero madali lang itong sinasangga ng kalaban. Pero alam ni Yuzuriha ang plano ng mga bida kaya tinawag niya si Lookism na tumakas.
Sinunog ng mga bida ang gubat at dahil dito ay nahihirapan si Rokarota na huminga. Kaya nang yumuko ito para gumapang ay doon siya inatake ng mga bida. Hinawakan ni Gabi ang kamay ni Rokarota. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Sagiri na mag-concentrate sa breathing nito at tinanggal ang ulo ni Rokarota. Naiiyak si Sagiri nang makita ang bangkay ni Genji pero tinawag siya agad ni Gabi at mabilis silang tumakas. Naabutan nila ang dalawa pang kasama na pinagmamasdan ng isang nasirang village. Samantala ay patuloy sa pagpatay ng halimaw sina Chubei at Tuma. Saka ininom pa ni Chubei ang dugo ng halimaw dahil gutom ito. May nakita silang gumagalaw at nakakita sila ng nagchuchap-chupan. Nagalit ang isa dito na naging macho at sinabing papatayin ang magkapatid. May isang batang babae na nakita si Gabi kaya agad niya itong hinuli. Pero bigla siyang inatake ng isang Groot pero nakailag ang bida. Sinipa ni Gabi ang banzai na naitapon kay Lukeism at Ninja Landi. Tumakbo din si Sagiri para samahan si Gabi. Dahil napilitan ay tinanggal ni Yuzuriha ang salamin ni Lukeism, saka inilabas ang nanjutsu na maraming tamod sa katawan. Yaks Kadiri. Naabutan ni Gabi ang bata pero bigla siya nitong binalibag kaya nagulat ang bida. Sinabi ni Sagiri na tumigil ang bata dahil hindi nila ito sasaktan. Tumigil naman ito pero paglingon ay sumuntok siya ng malakas, pero si Gabi ang sumangga nito. Kaya naubusan siya ng pasensya at sinabing masasaktan ang bata. Kumuha siya ng mga baging at tinali ang bata. Dahil sa takot ay napaiyak ang bata, kaya agad din itong pinatahan ni Sagiri. At dumating din ang hentay na ninja at Lukeism dahil natalo na nila si Groot. Biglang nagsalita ang puno na si Hoko at sinabing ibalik nila ang bata at dadalhin sila sa kinaroroonan ng Elixir of Life, saka bibigyan sila ng pagkain. Kaya sumama ang mga bida dito at nagpunta sila ng village nito. Agad na naligo si Yuzuriha sa hot bath, saka sumunod din si Sagiri na babantayan lang daw ang ninja, pero napauwang sarap dahil sa init ng tubig. Binigyan pa sila ng towel ng batang si Mei. Nagpipigil naman si Boy Labo dahil sa pagkain. Pero kalaunan ay kumain din silang magkakasama. Saka nagkwento si Hoko na ang islang iyon ay ang Shinsenkyu na tahanan ng mga gods. Saka sinabi nitong totoo ang Elixir of Life na tinawag nilang Tan. Nasa gitna daw ito ng isla. Siniguro ni Gabi kung totoo ang sinasabi ng Lolo Puno. At sinabi ni Hoko ang tungkol sa mga Tensen na nagbabantay sa Tan. Binigyan ni Hoko ng pagkain at sinabi ang nais malaman ng mga bida dahil alam nitong mamamatay din daw sila. Saka pinakita ang magkapatid na Tuma at Chubei na kinakalaban ng mga Tensen. Nahati si Jufa pero muli itong tumubo na parang halaman. Muli itong inatake ng palakol ni Chubei, pero nawasak ang palakol. Saka nabugbog ang magkapatid. Dinala sila ni Jufa sa basurahan nito nang nabubulok at hinulag si Tuma. At nakita nito ang maraming naging halaman ng mga tao. At muntik din gawing compost ang kapatid nito. Pinutol ni Hoko ang kamay na muling tumubo at ito daw ang kapangyarihan ng Tan. Sasamahan sana ni Sagiri si Gabi na maligo pero naroon ang bata na maliligo din. Naiyak ito pero naghubad pa rin ang bida para maligo. Nakita ng mga babae ang maraming sugat nito. Nakita ni Sagiri na kulang sa hygiene ang bata pero may mga sabon naman sila, kaya tinuruan niya ang bata na mag-shampoo at naging maganda ang buhok nito. Naalala din ni Gabi ang asawa nito dahil sa mga sinabi ni Sagiri. At sinabi sa bata na huwag daw siyang mahiya sa scar nito sa likod. Samantala ay naalala ni Tenza ang nakaraan nito noong siya ay bata pa at patapon pa lang ang buhay. Dahil walang makain ay napilitan siyang magnakaw sa mga tao, hanggang mahuli siya ni Xian. Nag-uusap sila ni Nurugay kung paano makaalis ng isla nang biglang magsalita ang isang Tensen na si Zujin. Biglang naging lalaki ito kaya napatakbo ang dalawa. Pero sinalubong sila ng bakla, at tinapon ng samurai gamit lang ang Buddha Palm. Inatake nito ang bata pero madaling nakailag si Nurugay na lumapit kay Tenza. Mabilis na binulag ni Tenza ang mata ni Jin, pero agad itong naghilom. Inatake pa ng samurai ang Tensen at hinati-hati sa mga kamay at leeg, saka mabilis tinawag si Nurugay at tumakbo sila. Ngunit biglang nasa tabi nila ang lumulutang na putol na katawan ni Zujin. Pero pinutol ito ng tuluyan ni Xian na master ni Tenza, saka sila tumakbo. Pinagalitan ng master si Tenza dahil kulang daw ang pag-atake nito sa kalaban. Pero masaya daw dahil buhay si Tenza. Ngunit pinakita nito ang buhok ng babaeng pinatay nito. Dahil sinubukan daw siyang akitin kaya pinugot niya ang ulo ng babae na mabilis at walang sakit. Sinabi ni Xian na aalis na sana siya ng isla pero wala siyang marinig na alon palabas ng isla. Nagtanong ito kung bakit buhay pa si Nurugay at pinoprotektahan pa ni Tenza. Kaya nagrason si Tenza na tulad din niya noon ang bata na inosente at may potential. Kaya pumayag si Xian na buhayin si Nurugay. Nag-iisip sila kung paano talunin si Zujin, pero bigla itong lumitaw sa tabi nila.
Inilayo agad ni Xian ang dalawa pero naslice na pala ito sa leeg ng Tencent. Inatake ni Tencent ang halimaw na mabilis umilag. Nais tumakbo ni Tenza pero naiisip niyang protektahan ang mga kasama. Ginamit niya ng teknik gamit ang espada pero nakailag ang kalaban saka pa siya nabutasan sa katawan. Naalala ni Tenza ang pagsasanay nito kay Xian. Tinuruan siya ng master na ibigay ang lahat sa ikaliligtas ng taong nais protektahan. Napaluhod si Tenza at hindi na magawang hawakan ang espada. Pero naisip pa rin niya ang kaligtasan ng dalawa kaya muli siyang tumayo at pinagsusuntok ang kalaban. Pinatungan pa niya ito pero dahil malakas si Jin ay muling nabutas ang tiyan ni Tenza. Aatake din sana si Xian pero pilit sumigaw si Tenza na tumakbo sila. Kaya tumakas sila habang nagsasakripisyo ang ating bida. Habang namamatay ay lumalaban pa rin si Tenza hanggang di na makagalaw. Kaya napahanga ang Tencent. Malungkot sina Xian at Nurugay ngunit nangako ang master na gagantihan ang kalaban. Samantala ay sinabi ni Taba na kailangan nilang magplano bago pumasok sa teritoryo ng mga Tencent. Ngunit pagsapit ng gabi habang tulog ang mga kasama ay lumabas si Gabi para puntahan ang pakay. May nakita siyang mga puno na naririnig niyang nagcha-chanting at parang nagdarasal. Nakapunta siya ng isang pinto pero paglingon niya ay naroon si Zujin. Sinabi nito na pagod na daw siya dahil sa paglaban sa iba at pinapaalis si Gabi. Pero nasabi ng bida ang tungkol sa elixir kaya naglaban sila. Naputol ang kamay ng nagulat na Zujin, sa kabinali pa ng bida ang leeg nito pero agad naghilom. Kaya naisip ni Gabi na isa itong Tencent. Muli silang naglaban at nabali ulit ang leeg ni Zujin saka pa ito sinunog ng bida gamit ang nanjutsu. Bumagsak itong nasunog pero habang nakatingin sa iba ang bida ay inatake siya ng Tencent at naitapon ng malakas. Inakala ni Zu kung napatay niya ang bida na sayang daw sanang gawing elixir, pero buhay pa pala ito kaya muli silang naglaban. Nag-ninja fight ang dalawa at muling naputol ang kamay ni Zujin. Nag-iisip ng paraan si Gabi kung paano nito matatalo ang kalaban lalo na at hindi naman namamatay sa talam ng apoy. Sinipa niya ito sa tiyan kaya naging babae na naman. Baklang ito, nagpalabas ng magic orb ang kalaban saka pinagtatapon sa bida na nasaktan sa sikmura. Sinalag niya ang mga ito at muling lumakas dahil nais niyang balikan ang asawa. Nagawa niyang lapitan si Zujin at nakipagsuntukan at naisip niyang bilisan bago pa man ito makapag-regenerate. Kaya naubos sa suntok ang kalaban na natalo at hindi makapaniwala. Nagtanong si Gabi kung nasaan ang elixir, pero ngumiti ang bakla sa kabiglang binalot ng mga bulaklak. Saka lumaki at naging pangit na halimaw. Nang kuryente ito kaya sumabog ang paligid at natabunan ang bida. Ngunit muli siyang bumangon at tinapon ang malaking bato. Muli siyang kinuryente ng malaking bulaklak at saka pinagtutusok ng galamay nito. Binalak gamitin ng bida ang nanjutsu nito pero nalobat na siya at mas lalo siyang sinaktan ng kalaban. Nagising siya sa panaginip na inaalagaan siya ng asawa. Masaya ang bida na muling nakita si Yu kahit imagination lang. Saka pinakita na binabalot na siya ng galamay ng baklang halimaw, pero dahil sa instinct niyang as-asin na parang bomba na mag-self-destruct, ay bigla siyang nag-apoy. Kaya nabitiwan siya ng bulaklak na nasunog din. Dumating si Mei na tinulungan ng bida gamit ang sarili nitong energy kaya nakatakas sila. At naging bakla ulit ang kalaban. Samantala ay nag-aalala si Sagiri kay Gabi kaya nais niya itong hanapin. Dahil wala si Mei ay sinabi din ng puno na sasama siya sa paghahanap, kaya umalis silang lahat. Ipinakita ang mga naghaharutang Tencent nang dumating ang boss nilang si Rien. Pinag-report sila nito. Nadismaya na binato ni Jufa ang ulo ni Zujin dahil natalo siya ng mga tao. Pero pinagalitan siya ng boss na bakla. Naging pangit na matanda si Zujin. Sinabi ni Jufa na tinapon niya sa compost pit sina Tuma at Chubei, pero hindi nila alam na umakyat pala ang mga ito na tumakas. Saka uminom sila ng tan at muling naging bata si Zujin. Nakwento ni Hoko na iisa lang dati ang baklang immortal pero dumami silang naging 7 at sila ang naging boss ng isla. Napaisip si Yuzuriha kung dahon dati ang puno, kaya sinabi nitong dati silang tao. Pero sa hindi malamang rason ay naging puno ang mga tao at sila yung nagkalat doon. Nakaligtas si Gabi katabi si Mei at naisip niyang hindi tunay na immortal ang mga kalaban kundi mga halimaw lang at pwede silang mamatay. Napatayo siya nang maramdaman ang pagdating ni Nagantetsusai at Fuchi. Parehong palaban si Gabi at ang samurai at dahil may kakayahan si Fuchi na makita ang mangyayari ay pinigilan niya ang laban. Saka sinabi nitong huwag silang padalos-dalos. Naisip ni Gabi ang layunin na makuha ang elixir, kaya bigla siyang yumuko sa dalawa at hindi gumalaw kahit tinutukan siya ng samurai ni Gantetsusai. Nagulat ang dalawang swordsman nang may kwento ng bida ang nakalabang Tencent. Kaya na-excite ang mga ito lalo na si Gantetsusai na nagsabing wala talaga siyang paki sa pagiging malaya. Ang nais daw niya ay maging legend ang pangalan nito at hindi makakalimutan ng mga tao.
Pumayag ang mga ito na sumama kay Gabi para labanan ang mga baklang Tensen. Nais din kasing pag-eksperimentuhan ni Fuchi ang mga katawan nito. Nagulat si Gabi nang tignan si Mei na biglang naging dalaga. Nagpasalamat siya sa pagligtas ng babae sa kanya at nagtanong tungkol sa Elixir of Life. Sa kinaroroonan ni Nasagiri ay napagtanto ni Taba base sa kwento ni Lolo Puno na wala sila sa tunay na kinaroroonan ng mga gods. Kundi ay malaki ang posibilidad na ang isla ay gawa ng baklang nahilo sa kanyang paniniwala. Kaya may pag-asa pa rin silang makuha ang elixir at makaalis doon ng buhay. Sinabi ni Mei na ang lakas niya ay nagmumula sa tao. Ito rin daw ang enerhiya na ginagamit ng mga Tensen. Sinabi ng puno na ang isla ay binuo sa pamamagitan ng tao. Kaya hindi ito maintindihan ng mga babae. Samantala ay nais magpaturo ni Nurugay kay Xian kung paano lumaban. Dahil ayaw na niyang wala siyang magawa para protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sinabi ni Xian na hindi niya maituturo ng isang araw ang skill niya pero tinuruan pa rin ng bata kung paano humawak ng espada. Biglang may dumating na mga halimaw at pinakita ni Xian kung paano gawin ang teknik. Nakikita kasi ng master ang nasa paligid sa pamamagitan ng malakas na pakiramdam sa mga waves. Sa kanya pinagtatagpas ang mga halimaw na tinularan din ni Nurugay. Pero sa isip ni Xian ay kailangan pa rin niyang lumakas para matalo ang kalaban. May dumating din na mga halimaw sa kinaroroonan ni Nagabi at mabilis itong pinatay ni Gantetsusai. Binuhat niya si Mei at sinabing turuan sila ng tao gamit ang practice target na mga halimaw. Pero nakita ni Gabi ang mas malakas na boss doon. Samantala ay nagawang makaakyat ng magkapatid sa compost pit ng mga tae. Hindi sila napigilan ng mga naging bulaklak na katawan ng tao. Sinabi ni Chubei na papatayin nila ang mga bakla at napansin niyang ang posibleng kahinaan ng mga ito ay ang kanilang tiyan at itlog. Dahil doon daw nagmula ang mga tumubo nilang katawan. Kinuha ni Chainsaw Man ang isang kamay na inalok kay Tuma, pero ayaw nito, kaya siya sana ang kakain nang biglang magpakita ang isang mukhang tuli na hindi pa naghihilom. Nagpakilala itong si Daoshi na servant ng mga Tensen at mas marunong sila kumpara sa mga hindi nag-iisip na sardines. Hinahanap nila ang mga tao sa isla para matipon. Sinabi nitong pakiusap at bumalik na sa butas ang mga tao para maging elixir. Kaya umatake si Chubei pero nasuntok siya ng kalaban. Ngunit gamit ang lakas ay tinanggal ni Chainsaw Man ang kamay ng pangit. Muling tumubo ang kamay ni Daoshi at nagtawag ng iba pang halimaw. Pero inutusan ni Chubei ang natatakot na kapatid na patayin ang mga ito, kaya nag-killer mode ito at gumawa ng karne. Inaatake ni Chubei ang kalaban na marunong daw ng kung fu. At dahil mahina daw ang tao ni Chubei ay nagawa niyang masaktan ang lalaki, kaya ito natamba at nagdugo. Pupulutin sana ito ng kalaban pero bigla itong sumuntok. Nagulat si Daoshi dahil lumakas si Chubei at nag-alala siyang baka nag-merge sila ng mga halaman sa compost pit. Nagtanong si Chubei tungkol sa naramdaman nitong kapangyarihan ng mga kalaban. Pero inatake siya agad ni Daoshi para tapusin. Nakasangga si Chubei na naputol ang kamay, pero nagawa niya itong maibalik at natutuwa sa laban. Nakita ni Daoshi ang paglakas ng tao sa katawan ni Chubei at nagtanong ito na paano kung mawala nito ang pagkatao. Pero wala daw paki si Chubei. Sinuntok ni Chubei ang tiyan ng kalaban at nakumpirma niyang dito sila mahina. At nakita rin nito ang invisible tao na pinalipad ng kalaban kaya siya nakailag. Maging ang buong tao sa katawan ng kalaban ay nakikita na niya. Inapakan nito ang kamay ni Daoshi at ginaya ang paggawa ng tao ball, saka binutas ang tiyan ng pangit. Kaya sumigaw ang hakluban sa sakit. Nakita ni Tuma na nagbabago ang kapatid kaya nagsimula siyang matakot dito. Samantala ay parang naglilinis ng damo si Gantetsusai sa pagpatay ng mahihinang kalaban habang pinapaliwanag ni Mei sa kanya na ang tao ay nagpapalakas tapos nagpapahina. Madali din pinagpapatay ni Gabi ang mga halimaw. Samantalang masaya si Fuchi na pinag-aaralan ang mga malalaking sardines. Hindi pa rin nila maintindihan kung ano ang mga ito. Nang tignan ulit ni Gabi si Mei ay naiyak ito na takot kaya pinagalitan siya ni Gantetsusai. Tapos dumating ang isa pang Daoshi at inagaw si Mei sa balikat ni Gantetsusai. Sinabi nitong nagmula din si Mei sa palasyo nila. Kaya nalaman ng mga bida na Tensen din pala si Mei. Ganun pa man ay hindi pumayag si Gabi na dalhin ni Daoshi ang babae. Kaya nainis ang kalaban na biglang naging dalawa. Tapos nagtawag pa ng mga insektong lumilipad at gumagapang. At dahil naputol ang kamay ni Gantetsusai dahil sa insekto ay nais niyang gumanti. Inispada niya ang maraming insekto pero pinatamaan siya ng invisible tao. Pero napagtanto din ito agad ni Gantetsusai. Naglaban pa sila at napa-atres. Saka nagturo pa daw ang kalaban kung paano makakamit ang tao sa pamamagitan ng 5 bagay. At yung panglima ang paborito mo dahil pakikipag-chop-chupan pala ito. At ito ang palaging ginagawa ng mga bakla na pabago-bago ang kasarian. Kaya pala nais nilang pauwiin si Mei para majunjun nila dahil pampalakas daw nila ng tao.
Dahil dito ay nagalit ang mga bida at naramdaman nila ang kapangyarihan ni Gabi. Naging malaking halimaw ang dalawang Daoshi at mabilis na umilag si Gantetsusai sa butterfly, pero bigla siyang nahihilo. Sinunog naman ni Gabi ang kamay ng kalaban pero tumubo ang mas marami na umatake. Sumugod ang maraming butterfly kaya nagbuga ng apoy ng jutsu ang bida kaya nagkaroon ng firewall. Naisip ng bida na para manalo ay kailangan niyang mapag-aralan kung ano ang Tao. Lumapit si Mei at hinawakan ang kamay ni Gabi. At sinabi na ang pagiging mahina ay pagiging malakas at vice versa. Saka naalala ng bida ang nangyari sa kanila ni Sagiri. Sinabi ni Fuchi na hindi ito mapag-aaralan sa loob ng isang araw, pero naintindihan na ito ng bida. Sinabi ni Mei na ang laki ng Tao ni Gabi. Nakita ni Gabi ang mga Tao na binabato sa kanya kaya siya nakakailag. Dahil kapareho lang nito ang training nila sa pinagmulan na village. Mabilis niyang sinunog ang butterfly. At nakikita ang Tao sa katawan ng kalaban. Naisip niyang ito ang tunay na lakas ni Sagiri na parehong malakas at mahina. Sa kawalang hirap niyang sinangga ang suntok na nawasak at sinipa ang nagtatagong Daoshi sa loob. Kunwari sumuko si Daoshi na sinabing inutusan lang silang magmasid. Pero inutusan nito ang mga insekto na umatake. Ngunit sabay sinunog ni Gabi ang mga insekto samantalang hinati ni Gantetsusai ang kalabang Daoshi. Samantala, pagpasok ni Sagiri at iba sa palas ay lumabas si Mudan na pinutol ang ulo ng kahoy. Mabilis na tumakbo si Yuzuriha ngunit hinuli siya ng Tensen at pinaungol. Nagsalita ang ulo na kinagulat ni Boy Labo. Kaya sinabi ni Mudan ang totoo na sina Hoko ang naunang test subject ng mga Tensen. Saka pinakita pa ang ilang monk na ginawa nitong laruan. Tapos sinabi nitong ang mga mas mataas ang quality na tao ay ginagawa nilang elixir. Akala ni Sagiri kung elixir of life ito pero sinabi ni Mudan na para sa kanila lang ito. Dahil kung iinumin ito ng tao ay magiging bulaklak o kahoy lang sila. Kaya agad naisip ni Sagiri si Gabi. Nag-substitution jutsu si Breast Out saka tinapunan ng kutsilyo ang kalaban at pinugot ang ulo nito. Saka mabilis na tinawag sina Sagiri at Setsa para tumakas dahil wala namang elixir. Kaso ay muling tumubo si Mudan at pinagalaw ang mga taong asido na sumabog sa taas ni Yuzuriha. Pero nakailag ang sexy ninja. Nakikita nito ang Tao at Chi ang tawag nila sa kanilang village. Bumunot ng espada si Taba pero walang paki ang kalaban sa kanya. Inatake ni Mudan si Sagiri na naitapon sa loob. Nais daw turuan ni Mudan ng Tao technique ang ninja pero inispada siya ni Taba sa kamay at paa. Uminom ng laso ng babae at muling lumabas yung maraming uhog sa katawan nito. Gumawa siya ng sapot na gawa sa lason at tinalian si Mudan. Kaya ito natunaw at nahati na bumagsak. Mabilis na tumubo ang nanlolokong Tensen na inispada ulit ni Taba pero mabilis umilag. Saka sinuntok siya at pinulot ang chicks na ninja. At sinabing ang Tao ay parang damit saka siya binitawan. Nakabangon si Sagiri at nagtanong kay Hoko kung ano ang kahinaan ng mga Tensen. Inatake nito si Mudan na umilag pero sinundan pa rin niya at tinusok sa tiyan, base turo ni Groot. Nagulat si Mudan pero nagawa pa rin itong maghilom agad dahil hindi siya naatake gamit ang Tao. May naramdaman si Sagiri kaya agad siyang nag-concentrate at nahiwa sa mukha ang kalaban na hindi naghilom ang sugat. Poison daw sa bakla ang Tao ni Sagiri. Parehas daw ang aura ng kalaban kina Gabi at Rokurota. Mabilis na umatake si Mudan pero nahuli ito ng malagkit na sapot ng ninja. Hahatiin sana ni Sagiri ang kalaban pero nag-bad breath kaya napa-atres ang bida. Niligtas naman ni Senta ang ninja pero siya ang panangsangga ng babae sa Tao na lumipad. Sa pamamagitan ng teamwork ay natanggal-tanggal ang kamay at paa ni Mudan at kakarnihin sana ito ni Sagiri nang biglang lumipad. Nag-regenerate ito sa hangin at nagkaroon ng boobs, saka nagpaulan ng maraming Tao siopaw. Nakailag ang mga babae pero natama ng obis na bumagsak. Nahihilo si Sagiri dahil napagod sa bagong sword breath technique. Pero pinalakas siya ni Yuzuriha at sinabing mas delikado ang Tao niya kaysa sa kalaban. Saka hindi sila Diyos kaya pwede silang mamatay. Muli itong uminom ng lason at gamit ang malagkit ay hinuli ang paa ni Mudan. Pinaulanan siya ng mga Tao siopaw pero ininda niya ito sa kawinasiwas ang kalaban sa lupa. Agad bumangon ang bakla pero tinusok siya ni Taba sa likod sabay unday. Hinawakan ito ni Taba at sinamantala ni Sagiri na hatiin ang bitukan nito. Kaya namatay na nakatuwad ang bakla. Nagkaproblema ang mga bida dahil hindi totoo ang elixir at may iba pang natitirang mga Tensen. Napansin ni Sagiri na crush ni Taba ang ninja. Kaya pinaliwanag nito na hindi talaga siya mahilig sa pagputol ng ulo. At sa pagsasama nila ni Yuzuriha ay nagustuhan niya ang babae. Sa kinaroroonan ni Gabi ay napansin ni Fuchi na kabaliktaran ng sinulat ni Sagiri ang pinapakita ni Gabi. Samantala ay nabalot ng mga bulaklak si Mudan at binalak tusukin si Yuzuriha, pero niligtas siya ni Taba.
Naging malaking baklang flower halimaw ang Tensen kaya nawawala ng lakas ng loob si Sagiri. Pero biglang dumating si Xian na pinaghahati ang flower galamay ng kalaban. Kasama din nito si Nurugay na tinanggal ang bulaklak sa katawan ni Taba. Nag-aalala si Sagiri sa master pero nakakaya ni Xian na labanan mag-isa ang dambuhalang bakla. Pinag-aatake ni Xian ang kalaban gamit ang bilis at espada. Pero nagawang magpaulan ng Tao Siopaw ang kalaban kaya apektado ang iba pa. Nasaktan si Mudan at masaya ito dahil may nakakalaban siya. Pero nilagyan niya ng mga bulaklak ang katawan ni Xian. Agad itong tinanggal ng samurai pero nagdugo ang katawan niya. Wala daw siyang balak mamatay sa araw na iyon pero kung ito ang paraan para matalo si Mudan ay gagawin niya. Nakita ni Sagiri ang pagdurugo ni Xian kaya nais niyang tumulong. Napagod daw si Breast Out kaya niyakap siya ni Nurugay pero walang nangyari. Nang si Sagiri ang niyakap niya ay nag-charge daw ito kaunti. Ginagawa din ito ni Nurugay sa kanyang lolo at kay Xian kaya sila lumalakas kaunti. Ayaw tumulong ng ninja kaya sina Nurugay at Sagiri ang tumulong. Nabalutan sila ng bandage na nalagyan ng malagkit na lason ni Breast Out para di daw sila tubuan ng flower. Sinabi ni Sagiri ang kahinaan ng kalaban. Pinag-isahan nila ang kalaban at nagulat si Xian dahil gumagamit na din ng Tao si Sagiri. Nagawa pang maputol-putol ni Xian ang mga kamay at paa ng halimaw at makailag sa mga pag-laser nito. Napansin ng ninja na bumabagal daw sa paghilom ang sugat ng kalaban. Pero parehong nanhihina na sina Sagiri at Xian. Nauubos kasi ang dugo ni Xian dahil sa mga sugat. Muli itong umatake para mag-suicide basta mapatay lang ang halimaw. Inatake ni Sagiri ang kamay ni Mudan sa kasinigawan si Xian. Nag-concentrate si Xian para sa final strike nito ngunit naramdaman niyang parang wala sa torso ang kahinaan ng kalaban. Biglang sumigaw ang buhay pang genius hawak ng chicks. Sinabi nitong sa obala ang hatiin ng master. Kaya gamit ang buong Tao ay hinati ito ni Xian. Dahil dito ay checkmate si Mudan na nainggit pa daw sa perfect yin-yang ni Xian, saka ito tuluyang namatay na nagpalabas pa ng maraming petals. Parehong malubha sina Senta at Xian. Pero iisa na lang ang gamot na hawak ni Yuzuriha. At dahil praktikal ay kay Xian nila ito ginamit. Samantalang masayang namatay naman si Taba sa piling ni Buba. Labis na nalungkot si Sagiri sa pagkawala ni Senta kaya sinabi nitong wala na siyang pakialam kung kriminal man o hindi. Ang mahalaga ay magkakasama silang makaalis doon nang walang mamamatay. Samantala ay nagising si Gabi na mabilis pumosisyon sa laban. Kaya tinawag siyang nagulat na pusa ni Mr. Suabe. Nagpapahinga daw sila sa isang kuweba. Nakarating ng isa pang bahay sina Sagiri at mabilis na naghanap ng mga damit ang mga babae. Pero sinabihan sila ni Xian na makinig. Sinabi ni Xian na kailangan nila ng Tao para matalo ang mga kalaban, pero ang labis na paggamit nito ay nakamamatay o di kaya ay nakakasira ng memorya. Dahil wala palang totoong elixir ay nagkaproblema sila dahil wala silang maiuwi sa Soganet. Sinabi ni Sagiri na immortal daw ang chief sa village ni Gabi, kaya nasabi ni Yuzuriha na pwedeng ginamitan lang daw ng trick si Gabi tulad ng style ng iba pang shinobi. Kaya maging ang sinasabi ni Gabi na asawa nito ay pwedeng imaginary lang at hindi totoo. Saka pinakita si Gabi na nakalimutan nito ang nakaraan, maging ang mukha ng asawa nito at ang naalala lang niya ay siya ang #1 warrior ng village nila. Hindi na rin niya maalala ang mga kasama at nakikisama na lang sa mga ito. Nakita ni Mei na nabawasan ang Tao nito sa ulo kaya nag-alala. Nag-usap naman sina Sagiri at Xian tungkol kay Gabi kaya naisip ni Xian na mahal ni Sagiri ang bida. Pero tumanggi ito, alam ni Sagiri na hindi masama si Gabi at kailangan itong makabalik sa kanyang asawa. At natapos ang series kay Gabamaro na nag-iisip na alam niyang may kulang pero hindi niya maalala. At oo, paki-like naman ang ating video para diretso lang kami sa pag-upload.